Mag-aalas 9 ng umaga nang dumating si Senator Mark Villar sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City. Sumalang siya sa pagdinig ng ICI ngayong Martes para magbigay linaw sa proseso ng budget, pagpapatupad at pangangasiwa ng mga flood control projects ng DPWH sa ilalim ng kanyang pamumuno. The Senator just explained the processes he applied or he used during the time that he was DPWH Secretary with regard to how he managed the department. Si Villar ay nagsilbing kalihim ng DPWH sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 hanggang 2021. Siya rin ang sinasabi ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na nag-promote sa kanya bilang District Engineer. Pero nang tanungin si Villar kung appointee niya si Alcantara, sa panahon din ni Villar, nakakubra ang mga diskaya ng 37 billion pesos sa mahigit 700 na mga flood control projects mula yung 2016 hanggang 2022. Tumagal ng mahigit 2 oras ang pagsalang ng senador sa ICI. Bukod kay Villar, dumating din ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sabay mang dumating, magkahiwalay naman silang pumasok ng gusali. Naka-bulletproof vest si Curly dahil under contempt pa rin siya ng Senado. Magkasabay na sumalang sa hearing ang mag-asawa. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, humingi ng karagdagang panahon ang mag-asawa para sa mga hinihinging dokumento ng komisyon. Dahil dito, reset ang hearing sa October 15. The next hearing will be set on October 15 at 2 p.m. They were asking time for them to retrieve certain documents which the commission requested. Tumanggi namang magbigay ng komento sa media ang abogado ng mag-asawang Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego. Samantala, itinanggi naman ng ICI na mayroong miyembro nito ang gusto nang mag-resign. Kasunod ito ng pahayag ni Caloocan Representative Edgar Erice na may miyembro pa ng ICI na nagbabalak mag-resign dahil nawawalan na ito ng pag-asa sa isinasagawang investigasyon. Sabi ko nga buo pa ang commission, and in fact we continue with our mandate to investigate and to look into the flood control project, at the same time the other infrastructure projects which were supposedly announced. Sa kabila naman ang pangamba ng ilan na pagkakaroon ng whitewashing sa investigasyon, sabi ni Hosaka, walang mangyayaring ganito at layon aniya na komisyon na hanapin ang katotohanan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.